Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan patungkol sa mga espiritual na gawain upang tuparin pa rin ang aking misyon sa pangkalahatan. Una sa lahat ay pinagpapasalamat ko ang oras na ito, ang sandaling ito, kahit na ako'y masyadong abala sa aking trabaho at very limited lang ang oras na ibinibigay sa atin, sapagkat marami akong masyadong ginagawa at masyadong hectic yung schedule at hindi ko basta maisingit yung mga ganitong mga bagay. Ngunit patuloy pa rin akong nagbabahagi para sa inyo sa abot ng aking makakaya. Muli, salamat po Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito binigay nyo sa akin sa pangkalahatan upang makapagbahagi sa mga bagay-bagay patungkol sa inyong mga aralin, mga turo sa mga sinuunang maestro, upang malaman din ng mga estudyante kung ano ang tamang pamamaraan at magkaroon din sila ng malawak na kaisipan upang magamit din nila ang kanilang mga kakayahan sa pangkalahatan sa iba't ibang klaseng pamamaraan upang sila'y maging malikhain din. Salamat din po sa lahat pang-araw-araw na biyayang binibigay nyo sa amin at salamat din po sa kaligtasan sa pang-araw-araw at kalakasan sa aming pag-iisip, sa aming physical, spiritual at mental at emotional, ganun din sa emotional. Maraming salamat po Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sana po ay panatilihin nyo ang anumang pinagkakaloob nyo sa amin sa pangkalahatan na magagamit namin para sa aming pagmimisyon. Yan lamang po Panginoon na hinihiling ko sa inyo, sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Una sa lahat, shoutout nga pala sa lahat ng mga Spiritual Warriors Group, Batch 1, Batch 2, Batch 3, at sa lahat ng mga solid subscribers, sa mga listeners natin, sa mga silent listeners sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyo. Wala itong channel na to kung hindi dahil sa inyo. Sa pagpapatuloy nga pala ng ating mga pagbabahagi ng aking mga karanasan, meron akong isang kwento patungkol sa inyo, isang bagay na bibigyan natin ng pamagat na isang kwento na kung aking bibigyan ng pamagat ay ang hindi inaasahang pagkakataon. Para sa kaalaman ng lahat, alam naman natin ang iba't ibang lugar natin sa ating kinalalagyan ay hindi pare-parehas. So ito ay pagbabahagi lamang ng aking mga personal na karanasan. Sana maibigan nyo ang kwentong ito. Merong buwan sa panahon ng lugar na kinalalagyan ko ay holiday nung time na yun. 5 days ang binigay na holiday sa pangkalahatan. Na-meet ko yung aking isang kaibigan na kung tawagin ko ay si Bossing. Sapagkat tingin sa kanyang kalaman, ako ay nag-part-time din nung nagtrabaho sa isang
restaurant na kung saan nagtrabaho rin ako bilang isang part-time cook. So itong tao na to, si manager, kung tawagin ko ay si Boss Rod, siya ay laging kumakain doon at nagbibigay sa akin ng tip kung sakali man ako ay nagluluto. At pinaghahainan ko siya, paborito nila sinigang, kung ano nung ulam, adobong pusit, pritong isda, mga ganun. Parang style dampa siya, dampa na pwede kang mamili kung anong mga nais mong ipaluto. So lulutuin ko yung mga bagay na yun, yung mga seafoods na yun. So sa madaling sabi, naging magkaibigan kami ni Sir Rod. Siya ay manager ng isang IT. Sa patuloy ng paglalahad ng aking kwento, nakita kami siguro mga sometime, tapos na, hindi na ako nagtatrabaho sa lugar na yun, nagpa part time. Sabi niya sa akin, di ba marunong ka maghilot? Pwede bang magpahilot kami sa'yo? Sige po bossing, sabi ko. Schedule nyo po, sa araw ng holiday, pwede bang pumunta ka sa lugar namin? Sige po, okay lang po sa akin. Para sa kalaman din lahat, meron akong maliit na motor, may scooter ako. So yun ginagamit ko para kung saan naglalakbay ako sa malalayong lugar, ginagamit ko yung aking motor. Dumating yung time na itinakdang araw ng pakikipagkita ko sa kanilang mga lugar upang sila hilutin. Hinanap ko yung lugar na yun at natagpuan ko naman. At pinark ko yung aking motor sa parking space nila doon sa kanilang lugar ng kanilang tinitirhan. At nakita ko si Boss Rod doon, nag-usap kami. Sabi niya, pwede bang ako na lang muna unahin mong hilutin? Kasi 4 kami, sabi niya. Sige po, sabi ko, walang problema po. Tapos di yun nga, nagpunta ako doon. Siya ang una kong hinilot. Ngunit may napansin ako sa kanyang likod. Ang likod niya ay medyo maumbok. Ngayon sabi ko, sir, bossing, bakit ganito yung likod nyo? Oo nga, sabi niya, nagtataka nga ako bakit nagkaroon ako ng ganyan. Para siyang nakuba, nagkaroon siya ng sa kanyang likod. Di sa makatupid, tinignan ko rin daliri niya, hindi pantay. Ngunit sa sitwasyon na kinalalagyan ko ay wala akong paraan o wala ako sa posisyon upang pasampayin ng kalaban sa loob ng katawan niya. Ngunit sabi ko na lang na gagamutin ko si Sir Rod sa paraan na simpleng paraan na lang upang kasi sapagkat mahirap din na isapalaran yung sitwasyon mo sa ganung sitwasyon na nasa isang lugar ka na hindi allowed yung mga ganyang bagay-bagay. So nung time na yun, ang ginawa ko, sabi ko, sir, sana maniwala ka lang sa akin, magtiwala ka lang at sana magtiwala ka sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sikapin natin na mawala yung umbok sa likod mo. Di ang ginawa ko, inusalan ko yung bote ng effervescent oil, yung pinaka-effervescent, yung pinaka-oil na kulay green. Umusal ako doon ng orasyon na upang tulungan si Sir Rod, si Boss Rod, sa kanyang karamdaman sa kanyang likod. At nag-start na ako maghilot. Hinilot ko siya buong katawan, sa likod, saka sa mga muscle niya. At para sa kalaman na lahat, pinaalam ko rin naman yung bagay na yun sa aking misis na ako may a-attend ako ng isang bagay na gamutan o sa kanila simpleng masahe lang, pero ito ay gamutan para sa akin sapagkat nung time na yun, bago dumating yung pagtawag na yun, nakaramdam na ako ng kalabog sa aking dibdib na may paparating, may something approaching na dapat kong tuparin ang aking pagmimisyon. Para sa kaalaman na lahat, ang mga bagay-bagay ay nakatakda sa sitwasyon na ipaparamdam sa iyo ng mga gabay na merong something na nangangailangan ng iyong tulong. Sa makatuwid, di natapos kong hilutin si Sir Rod, gumana ang kanyang pakiramdam at tuwa siya. Sabi niya sa akin, sige, sabi niya, tinawagan niya yung mga kasama niya kasi iba-ibang kwarto sila. Tinawagan niya yung mga kasama niya kasi manager din yung ibang kasama niya. Tapos yung isa, dalawa pala, supervisor naman ng safety supervisor sila. Di yun na nga, pinuntahan muna namin yung lugar ng mga safety. 3 sila sa isang saka may manager din doon. Manager sa isang lugar naman siya. Yung dalawa magkasama lang na safety muna. Di anong nangyari, pinuntahan namin yung isang supervisor. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya, pero ikikwento ko pa rin. Nung time na yun, di
Pinasok ko siya sa kanilang kwarto kasama si sir. Tinignan ko yung iba doon. Nakita ko yung isa na kakaiba ang itsura niya, yung isang safety na supervisor, yung supervisor na isa. Sabi ko sa kanya, "Sir," sabi ko, "ano po nangyari sa balat niyo?" Kasi yung balat niya, parang yung meron siya yung kati-kati na parang eczema na magaspang yung kanyang balat. Tapos bukod pa doon, sabi niya sa akin, nangangati daw yun. Palagi nangangati. Sabi ko, "Sir, patingin nga po yung palad nyo." Tinignan ko yung palad niya. Hindi rin pantay yung kanyang daliri. Yung sa may hiniliit. Ngunit siyempre, nasa sitwasyon tayo na hindi naman natin pwedeng gamitin ang ating kakayahan sa pagpapasampa at pagpapasapi, pagpapasok sa kalaban sa loob ng katawan ng isang tao. At hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Kaya sabi ko, ganun din ang sitwasyon na ginawa ko ang lahat ng paraan sa aking pananaw o sa aking bilang safety rin para sa atin, sa ating sitwasyon sa ganung bagay na hindi dapat natin gamitin ng mga ating mga kapangyarihan. Minsan, sa pinagkaloob na kapangyarihan sa iyo ay hindi mo rin kakailanganin na ilahad kung anong meron ka. Sa pagkakataon na yun, matuto rin tayo magtimpi sa bawat sitwasyon bilang kaligtasan din natin sa pangkalahatan. Di sa makatawid, ginawa ko yung mission na yun, hinawakan ko yung tao na yun, hinaplos ko yung kanyang katawan, tinignan ko at ramdaman ko talaga may gumagawa sa kanya rin. Katulad ng dati, mayroon naman silang kanya-kanya langis. Inusalan ko yung langis na binigay niya sa akin. At ipinahid ko sa katawan niya yun. Tapos pinainom ko siya ng tubig na may orasyon. At inorasyonan ko rin yung langis na yun. Saka ko hinaplos sa katawan niya. At nung hinipan ko na yun, hinilot ko rin siya katulad ng dati. Sabi ko, "Sir, itong tubig na to, wag mo tong ubusin mo to ha. Kahit pa konti-unti lang maubos mo. Pero gagamitin mo kanang kamay lang ang pag-inom mo." Tapos humingi ka rin ng kagalingan sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sabi niya matagal na daw yung sakit niya na yun, yung kati-kati sa katawan niya. Siguro mga 1.5 taon na nakalipas. Sabi ko may gumagawa po sa inyo. At base sa ikatlong mata ko nung nakita ko yung bagay na yun, babae ang gumagawa na matinding galit sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang personal na katauhan, kung meron siyang problema o kung ano man. Ngunit hindi ko na inalam pa yung mga bagay na yun. I leave that one para sa kanya dahil private life niya yun. So hindi ko na tinanong yung mga bagay na yun. So after nung matulungan natin si sir, yung isang supervisor, lumipat kami sa kabila. Isang bisor din siya ng safety rin. Siya ay taga Mindanao. So nung time na yun, ang ginawa ko, pagpasok ko pa lang sa kwarto niya, iba ang pakiramdam ko agad. Naramdaman ko sa paligid na merong nagbabantay sa kanya. At naramdaman niya rin na may kasama ako. Sabi niya sa akin, nagulat ako kasi pasok ka, sabi niya sa akin. Tapos mamaya sabi niya, "Pasok kayo," sabi niya. Oh, sabi ko, "Bakit pasok kayo?" Nagulat ako, sabi niya ganoon. Sabi niya, "Sara mo yung pinto," sabi niya. Sinara ko yung pinto, "Pakisara," sabi niya. Tapos sabi ko, "Sir, pwede po magtanong, sana lang po, personal lang po, wag po kayong magagalit sa akin ha." Sabi ko ganyan. Meron po kasi ako naramdaman na may kasama po kayo sa kwarto nyo dito." Sabi ko doon sa lalaki na yun, which is taga Mindanao siya. Sabi niya sa akin, "Alam ko," sabi niya, "may kasama talaga ako dito at ikaw may kasama ka rin," sabi niya sa akin. "Dalawang kasama mo," sabi niya sa akin, "isa sa kaliwa mo, isa sa kanan mo." Sabi niya, "Isang malaki at saka isang maliit," sabi niya sa akin. Sabi ko, "Sir, paano niyo po nalalaman?" Sabi niya, "Hindi lingid sa iyong kaalaman, ako rin ay may hawak din na ganyan," sabi niya, "ng katulad ng sayo," sabi niya sa akin. "Pero isa lang ang hawak ko, ang gabay ko," sabi niya, "isa lang." Nagulat ako kasi alam niya yung mga ganung bagay. Tapos sabi niya sa akin, pero sabi niya, "Pakiusap ko lang sa'yo, huwag ka na lang magkwento sa mga kasamahan ko sa labas." Kasi nasa labas sila, nagkikwentuhan doon. Natutuwa sila dahil gumaan yung pakiramdam niya sa paghihilot. Tapos sabi niya sa akin, "Sir, ano pong ginagawa nung kasama ko saka ng mga kasama nyo?" Sabi ko, "Yung kasama nyo." Sabi ko sa akin, "Dalawang kasama mo ngayon at yung kasama ko, nag-uusap sila doon sa may pinto, doon sa may labas." Kasi binuksan ulit yung pinto. Sabi niya, "Buksan mo yung pinto," sabi niya. Doon binuksan ko ulit, "Pakibuksan mo," sabi niya. Di yun nga, ang edad ng lalaki na yun, siguro nasa 50 plus na rin siya. Mga 56, mga ganun, 57. Di, anong nangyari noon? Sabi ko, "Sir, nasan sila ngayon? Anong ginagawa nila?" Sabi niya, "Ngayon nag-uusap sila. Magkakakilala sila," sabi niya. "Ganun po, boss." Nagulat ako, sabi ko sa kanya. "Pero wag mo silang intindihin, wag na lang natin pag-usapan. Hayaan mo na lang muna sila," sabi niya. Para bang pinatigil niya ako upang banggitin pa kung anong mga bagay. Sapagkat nakikita niya sa akin, sabi niya sa akin, "Alam ko marunong ka manghilot eh," sabi niya sa akin. "Kahit di kita kilala," sabi niya,
ayos ka, bata, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko, ano po bang gusto niyong gamitin natin? Yung oil po ba o ano? Sabi niya, lotion na lang, sabi niya, di lotion. Ang ginawa ko, inusalan ko rin yung lotion, sabi niya sa akin, basta ano mo na lang kung anong pamamaraan mo panghilot. Kasi ako nanghihilot din naman ako, alam ko naman kung marunong ka o hindi, sabi niya sa akin. Di nga, hinilot ko nga siya, guminaway yung kanyang pakiramdam, natuwa siya, tapos sabi niya sa akin, pero yung bili niya sa akin talagang tinandaan ko yung bagay na yun. Ang sabi niya sa akin, na wag daw na lang daw ako maingay sa labas kasi baka mamaya malaman ng ibang mga tao kung ano yung pinag-usapan namin, baka mamaya matakot yung iba na may kasama siya sa kwarto niya. Sabi ko sa kanya, sir, huwag kang mag-alala sir, mananatiling lihim kung ano yung napag-usapan natin dito, sabi ko sa kanya. So di yun nga, after nun, nagpasalamat siya sa akin. Tapos pumunta naman ako dun sa isa pang manager din. Yung isang manager na yun, meron siyang sakit na tinatawag na disgrasya siya. Nagkaroon siya ng accident sa kanyang balakang. Sabi niya sa akin, pwede bang hilutin mo ko sa banda dito lang kasi dito mayroong akong diferensya sa aking balakang na matagal ko nang pinagagamot, sabi niya sa akin. Sir, ako pwede bang magtiwala kayo sa akin, sabi ko. Sige po, sabi niya, pagtitiwalaan kita. Pero huwag mo masyadong diinan, sabi niya. Sige po, sabi ko. Ang edad siguro ni sir, mga nasa 60 plus na rin. Tapos di ang ginawa ko, meron din siya langis nung time na yun. Umusal na ako sa langis na binigay niya sa akin, tapos ipinahid ko sa balakang niya. Nagulat siya sa akin. Sabi niya, bakit kakaiba yung langis, parang may init daw na parang may kuryente na hindi niya masyadong maintindihan. Tapos sabi niya sa akin, parang hindi panghihilot yung parang nanggagamot, sabi niya sa akin. Dati hindi ko may galaw tong niya, sabi yung paa daw niya, hindi niya may masyado. Di yun nga, nagkaroon siya ng pakiramdam na hindi pangkaraniwan na inilahad niya sa akin nung time na yun. Tapos nung natapos ang mga nagpasalamat sila sa akin. Tapos binigyan nga nila ako ng bagay na yun nga, na parang pakonsuelo sa akin, pero sabi ko ayaw kong tanggapin. Pero sabi nila sa akin, sige na, tanggapin mo na to. Alam namin wala kayong pagkain, wala ka ring kasi nung time na yun, para sa kaalaman ng lahat, struggling po yung pinagtatrabahuan namin. Halos ilang buwan na rin kaming walang sahod. Kaya napilitan ako magtrabaho sa mga lugar na kung saan nag-part-time ako upang itaguyod lang ang aking pamilya para sa pangkalahatan. Sabi ko, sir, hindi po kasi ako tumatanggap. Sabi nila sa akin, tanggapin mo na to para pangkain mo na, pambili mo ng pangkain mo. No choice ako. Baka malabag sa kalooban ko na tumanggap ng kahit anuman para sa kaalaman ng lahat. Binigyan nila ako ng isang bagay, tas pagkain, binigyan nila ako ng tinapay at tubig para lang makakain ako, para makabalik ako sa aking lugar na may pambili rin akong pangkain. Kasi ang pagkain namin, wala naman kasi kami pagkain na talaga na allowance nung time na yun, dahil wala nga sahod, na delay yung mga sahod talagang halos wala nang sahod. Halos ilang buwan na rin walang sahod, halos hikahos na rin. Para sa kaalaman ng lahat, minsan darating sa punto ng time na upang makapagpatuloy ka sa iyong mga gawain, wala nang pasintabi din sa iba na nagagamot din o kung ano man. Ngunit para sa akin, yung bagay na ipinagkaloob sa akin na pangkain namin o pambili ko ng pangkain o binigyan nila ako ng pagkain, tinanggap ko na lang out of respect din sa tao. Baka sabihin nila na sinabihan pa ako, hindi ka na makakaulit kung sakali mang hindi mo yung binigyan namin sa'yo. Tulong na lang sa'yo yan kasi alam namin yung sitwasyon mo. Kasi alam nila na nagpa-part-time ako sa isang lugar na restaurant para makapagluto-luto ako doon, para maitaguyod ko yung pamilya ko, dahil sa hirap talaga ng sitwasyon. Naranasan ko talagang walang-wala talaga. Di yun na nga, sa makatawid, nakauwi ako ng maayos, nagpaalam na ako sa kanila, nagpasalamat sila sa akin. At sa hindi kinaasang pagkakataon, nalaman ko nga na may mga tao na may kakayahan din na makakita. At isa rin siya manggagamot, yung lalaki na yun na nakaharap ko, na taga Mindanao. At para sa akin, malinaw pa sa sikat ng araw na may mga tao talagang may malalakas din ng third eye na nakakakita na hindi pangkaraniwan. At para sa karagdagan din sa iba, kahit sa sitwasyon ko noong time na yun, hindi pa ako marunong magtago ng aking aura, ng aking mga gabay. Hindi ko pa alam kung paano itago yung mga yan. Wala akong kakayahan para depensan din ang sarili ko noong time na yun. At sa awa ng Diyos naman, na ginamot natin yung mga tao na yun, hindi naman ako nagkaroon ng karamdaman sa aking katawan noong time na yun. Kasi para sa kaalaman ng lahat,
may mga kwento rin ako na hindi pa naibabahagi sa inyo. Nung time na ako ay nanggagamot at hindi pa ako sa mga bagay-bagay patungkol sa spiritual na kung paano magdebosyon, wala pa akong mga ganun. Nangihilot-hilot muna ako. May time na kapag nangihilot ako, nakakaramdam ako pag after ko manghilot, wala pa ang mga gabay that time. Wala pa rin ang devotion, hindi pa ako marunong sa mga ganun, wala akong alam sa mga ganyan. Kapag nanghilot ako, after mga kinaumagahan, 3 days ako nagkakasakit. Palaging ganun. Wala naman akong hinihingi sa mga tao. Hindi ako nanghihingi ng kung anong bagay na bigyan mo ako ng ganito, walang ganun. Nanggagamot ako ng libre. Ngunit para sa kaalaman ng lahat, kapag kulang ang depensa mo sa katawan, may tendency na nahihigop mo yung karamdaman ng isang tao kapag ikaw ay nanghihilot o kung ano man. May mga ganung pagkakataon na hindi ko rin may paliwanag sa sitwasyon noong time na yun. Para sa kaalaman ng lahat, ay ito ay personal na karanasan ko lamang sa aking mga bagay-bagay na nilalahad sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na itigil nyo ang panggagamot nyo o ano nyo. Pero mas mainam pa rin na nilalahad ko sa inyo na matuto kayo pag-aralan ng pagdidebosyon, ang pagdidepensa sa sarili bago kayo manggamot. Sapagkat napakahalaga rito upang hindi kayo tamaan ng kahit anumang mga bagay na tinatawag nilang ma-deflect nyo kung anong mga bagay-bagay na ganun na may papasa sa inyo ng may taong may sakit. Kasi minsan sa mga manggagamot, meron din tinatawag nila na nanggamot yung isang tao. Pag ang balik nun minsan, yung ginamot niya, parang naipapasa sa kanya yung sakit. Nangyayari yung gano'n, yung tinatawag nilang, may sinumpa na isang tao. Ang nangyayari minsan, nagkakaroon ng sumbalik. Kapag malihina ang depensa ng gamumot, pwede siyang balikan. Yung mismong ginamot niya, ay minsan bumabalik sa kanya. Yung kahit tumulong na siya sa isang tao. Kaya sabi ko nga sa inyo ang mga manggagamot nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga yan para sa paglilinaw lang sa pangkalahatan. Kaya mainam na palakasin nyo ang depensa nyo sa loob ng katawan nyo, sa spiritual nyo, nakakayahan nyo, at palawakan nyo ang inyong kaisipan, ang inyong kakayahan sa pangkalahatan, sapagkat hindi biro ang panggagamot. At hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan pasampahin mo ang kalaban sa loob ng katawan ng isang taong gagamutin mo. May mga bagay na kailangan isaalang-alang mo na kung hindi naman kailangan na ang pakikipag-spiritual combate ay gamutin mo ang tao sa paraan na normal lang o simpleng pamamaraan, ngunit mabisa rin. Upang sa ganun ay mas maintindihan nyo, hindi sila ng pagkakataon kailangan makipag-spiritual combate ka. May mga bagay na ganyan. Kung normal naman ang sakit ng isang tao, hindi naman sobrang lala na katulad ng talagang pinahihirapan o binibigyan ng matitinding sakit na talagang gawa ng mga taong may kakayahang gumawa ng mga negatibong pamamaraan o mga itim na kakayahan na kaya nilang ipasa sa isang tao. Para sa kaalaman ng lahat, malaking bagay ito na maintindihan nyo na ang bawat sitwasyon ng tao sa kusang lugar man ay hindi nangangahulugan na pepersahin mo ang sarili mo na gawin mo yung mga bagay na yun. Kakailanganin mo rin na isaalang-alang ang bawat sitwasyon. Maging makatarungan din ang iyong pagpapasya para sa iyong sarili, sapagkat kailangan pangalagaan mo rin ang iyong personal na katawan, ang iyong kakayahan, at tansyahin mo rin sa iyong sarili kung kaya mong gawin ang mga bagay-bagay na yun na hindi mo aabusin yung sarili mo at hindi mo rin isasaalang-alang din ang lahat na para sa iyo, sapagkat may pamilya rin kayo na para sa inyong kaalaman o sa pangkalahatan. Ngunit gawin nyo pa rin ang lahat na makakaya nyo sa lahat ng pagkakataon upang tuparin ang inyong pagmimisyon. Hindi naman nangangahulugan na hindi ka nakipag-spiritual combate ay simple lang ang gamutan ay walang kwenta yung mga bagay na yun. Hindi, huwag nyo isipin ng ganun. Kahit sa simpleng pamamaraan katulad ng pagtatawas o panghihilot o kung ano man, maging malikhain pa rin kayo sa lahat ng pagkakataon. Depende sa sitwasyon o sa lugar na inyong ginagalawan. Sapagkat ang lola ko ay isang mananawas din at manggagamot. Sa kanyang simpleng pamamaraan para sa iba, kung nakikita ng iba ay simple lang ang pananawas, ay nakakapagpagaling siya at nakakatulong din siya sa pangkalahatan. Ito ay isang mensahe lamang para sa pangkalahatan na maging mas malikhain kayo. Anumang sitwasyon na meron kayo, tuparin nyo pa rin ang inyong pagmimisyon sa abot ng inyong makakaya nang walang anumang pag-aalinlangan sa inyong sarili. Yan lamang po ang aking binahagi sa ngayon. Para sa kaalaman ng lahat, ang tao po na ating ginamot nung time na yon, na yung isang supervisor, ay gumaling na po yung kanyang mga balat, sakit-sakit sa balat. Ginamit niya po yung langis na may aura at gayon din po yung tubig ay pinahid niya rin sa kanyang katawan. Nagkita kami that time, siguro mga ilang months na rin simula nung hinilot ko sila doon, at nagkita kami at kinamusta ko siya. Nakita ko na bumalik na yung kanyang kutis at nawala na yung kating-kating sa kanyang katawan. Yan lamang po para sa inyo ang binahagi ko sa ngayon, at muli sana may napulot kayong aral sa mga bagay na ito, at
Iiwan ko muna ang mensahe sa inyong mas mag-aral ng mabuti at pakaingatan din ang mga bawat sitwasyon na meron kayo. Maging makatarungan ang inyong pagpapasya at huwag din magpadalos-dalos. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa malalakasang laban o kung ano man. Kailangan ay, kung kinakailangan simpleng pamamaraan lang, ay magiging mabisa rin ito. Kung may pananalig ka sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay na iyong laging kasama na siyang tumutulong sa iyo sa pangkalahatan. Yan lamang po at maraming salamat po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.